Ngayong araw irarang ko ang mga live action Spider-Man movies. Disclaimer lang, ang nasama ko lang dito ay yung kanila Andrew, Tom and Toby, and so, 9 movies lang din naman to. PS, opinion ko lang din naman din to and binge-watch ko nga recently, and so, let's go! Magsimula tayo sa pinakadulo, ang number 9 ko, The Amazing Spider-Man 2. Hindi lang to dahil natayag si Gwen Stacy dito kasi for me, it's a great unexpected moment na magpapaganda sana sa Spider-Man ni Andrew Garfield pero sadly, hindi na nga natin nakita. May sana si Jamie Foxx bilang kalaban pero ang lazy lang kasi ng pagkakapasok sa kanya lalo na nga kay New Goblin na mas maganda sana kung sa part 1 pa lang na ipakilala na siya agad. Kaso hindi. Kudos pa rin naman kasi I love the visuals, the fight scenes, and the potential nga ng movies na to. Pero ayun, sadly, hindi na nga nila na-close ng maayos yung Spider-Man na to. Okay, pang-walo, Spider-Man Far From Home. Honestly, it's a decent Spider-Man movie naman. Okay naman si Jake Gyllenhaal bilang villain nga as Mysterio. Pero, the writing is just awful on this one. Daming plot holes and even the story of Peter Parker as Spider-Man with Ned and MJ, wala ding masyadong naging improvement and kung meron man, sobrang konti lang na enough to move the story a little bit forward. Maganda rin naman yung mga fight scenes nila and kahit paano, naging creative naman din. Like yung labanan nga nila doon sa bridge, yung nagamit nga ni Spider-Man yung Spidey sense niya. Kasi for me overall, they rely too much on CGI and VFX na for me, it just doesn't look good. At least for me, ang complaint ko sa naunang trilogy ni Tom Holland yung color grading nila. It's flat, it's bland, and it looks cheap kumpara nga kanila Andrew and Toby. Ito ko ay Spider-Man 3 na recently ko lang talaga to talagang napanood na napanood. Kami ko kasing naririnig na sobrang kasi lang napangitan dito so talagang naiintriga ako habang pinapanood ko and pagkatapos ko nga panoorin, I do get why na. Chaotic and crazy ng writing nito na ibang-iba kumpara sa part 1 and 2 Yung bigla ang pag-iiba nga ng ugali ni Peter na naging narcissistic nga siya na puro na nga lang siya me and Spider-Man ganito ganyan. Pero kasi sobrang laki ng pinagbago niya na ang hirap na niyang makilala sa Peter Parker na nakilala natin before. Hindi ko tinutukoy dito yung sinapian na siya ni Venom kasi understandable pa yun Ang tinutukoy ko dito, yung before pa siya masapian ni Venom. Kumbaga, before pa siya masapian, medyo masama na yung ugali niya Para sa 1 and 2, mas lazy nga yung writing dito. Ang lazy lang kung paano nga nabuo yung main villain nila. And sobrang dami lang na coincidental na kumukonekta nga sa mga characters na sobrang pinilit lang talaga nila mag-work. But I love here kahit papaano, they have the right plot pieces nga for it to work Like na-plant naman nila na maayos sila Gwen Stacy and si Harry nga from the start, yung issues ni Peter bilang Spider-Man nga kay MJ, pero ayun nga, kinulang lang talaga sa maayos na writing pagdating nga doon sa dulo. Siguro ang magandang nabuo na lang talaga na tong Spider-Man 3, yung mga memes na nakuha nga natin dito. Lalong-lalo na yung emo or si Bully Maguire. Okay, pang-anim na tayo, Spider-Man No Way Home. Na sobrang nostalgia bait din talaga It's fun na nagsimula nga to directly sa dulo nga ng Far From Home and I love kung gaano nga kalaki yung conflict dito and kung paano nga napasok si Doctor Strange nga sa kwento. Pero ayun nga, madami din talaga siyang plot hole. Obviously, this film relied too much on referencing other Spider-Man movies and it worked naman din in some other aspect and it's fun naman din. Pero kasi, I think it's a conflict na masyadong malaki for one movie to end Somehow, within few hours together, they figured out how to fix yung problem nga ng lahat na very convenient lang. Pero sige! I love here daw yung relationship nga nila Peter, MJ and Ned and kung paano nga nila ginamit dito yung bubog ng pagkawala nga ni Aunt May na sobrang effective din naman. Ay din naman yung pagpasok nga nila Andrew and Toby dito and kung paano nga ginamit yung binalikan nga yung mga bubog nila para ma-connect nga sila kay Tom Holland, Peter Parker. And ayun, it's nice pa rin namang panoorin. Okay, pang-5, Spider-Man Brand New Day na I stand with what I said na mas magiging maganda lang to if magiging maganda yung part 2 nito. What I love here kumpara sa mga naunang Spider-Man movies ni Tom Holland, I love the difference in the direction, the visuals, the color grading, and mas grounded siya in a good way kumpara nga doon sa mga nauna. Mas ramdam mo yung emotion and heart nga ng story kumpara nga sa ibang Spider-Man movies niya before na siguro bias lang talaga ako kasi nga hindi ko talaga gusto yung visuals ng mga naunang Spider-Man nga ni Tom Holland and yung paggamit nga nila ng too much CGI and VFX tapos hindi naman din sobrang ganda ng pagkakagamit nila. Like here na mas maayos nga yung itsura tapos feeling ko mas nag-relay nga sila sa mga practical effects which made the film visually more better and more entertaining to watch. I love yung paggamit nga nila ng bubog ni Spider-Man na nakalimutan na nga siya ng lahat and mag-isa na nga lang siya and I love na hindi nila agad pinagbalikan nga sina Peter kay MJ and also kay Ned bilang kaibigan nga. Puro masyado lang nila itong ginamit bilang pang setup na masyadong risky
Pero let's see if mag-work naman din sa mga next Spider-Man movies. Okay, pang-apat, Spider-Man Homecoming, na honestly noong una, hindi ko to masyadong nagustuhan, pero the more I think about this film, mas gumaganda yung movie eh. Even nauna din nating nakita si Spider-Man sa Civil War, tapos kinontinue nga lang din nila dito, lalo na nga sa relationship nga ni Peter kay Tony Stark. Parang tumatak sa akin dito yung sinabi nga ni Tony na, if you're nothing without the suit, then you shouldn't have it. Kasi alam mo yon, it captures the whole point of the movie eh. This film is an introduction for this version of Spider-Man nga, and also, dito finifigure out pa nga ni Peter Parker kung sino nga siya bilang si Spider-Man. Pinakita yung capabilities niya, kung gaano nga siya ka-amateur bilang hero. Pero ayun, may mga interesting fight scenes pa rin naman. Medyo weak nga lang yung villain, pero okay na rin for a first film, and I love yung scene nga na nadaganan si Spider-Man dito, tapos naalala nga niya yung mga pinagdaanan niya and all, tapos nabuhat nga niya, and napatunayan nga niya na with or without suit, he's still someone na willing tumulong eh. Siguro lang nawirduhan ako na hindi lang nila agad pinagpares nga sina Peter and MJ, pero ayun, masyado lang kasi ako nabigla na sa part 2, may gusto na siya agad, pero dito sa part 1, halos wala naman siyang interest ganon. Okay, top 3 na tayo, and I'm not sure if controversial ba to na take, pero ang top 3 ko ay The Amazing Spider-Man. I was rewatching this, ang sabi ko talaga, maganda pala tong movie na to, kasi hindi ko to na-appreciate masyado nung una tong nilabas eh. Pero na-appreciate ko yung the visuals, the editing, the cinematography, and I love yung chemistry nila Andrew and Emma Stone nga dito. I love kung paano nga nila dinevelop yung relationship nga nilang dalawa, and I love the vulnerability na pinakita nga ni Andrew bilang Peter Parker. I also love the writing and the humor here, especially na nga yung kalaban na kahit papaano, na-set up naman nila siya ng maayos and konektado din talaga siya kay Spider-Man. Yung movies nga ni Andrew, ito yung lugmok na depressed era talaga ni Spider-Man eh. Alam mo yung lahat ng kamalasan sa buhay na kuha niya? Pero ayun, what stand out for me here are the action sequences, lalo na nga yung paggalaw nga ni Spider-Man dito, na again, oo, may CGI and VFX, pero kasi, ang ganda ng pagkakagamit nila na hindi nga siya masakit sa mata panoorin, so sayang talaga, napangit yung kasunod nito. Okay, last to na tayo, ang top 2 ko ay Spider-Man 1. Honestly, akala ko nostalgia lang yung nararamdaman ko, kaya ako nasasabing maganda nga yung 1 and 2 ni Tobey, pero maganda naman pala talaga. Balance nila yung humor, action, drama, the horror, and the superhero elements na ang fun ganyang panoorin. Hindi ko nabasa yung comics, pero I would imagine na ganito rin ka-chaotic and ka-random nga si Spider-Man na oo, may mga jokes and scenes sila na matatawa ka na lang kahit hindi naman nakakatawa, pero hindi dahil pangit eh, kundi it's just a fun, weird type of movie. Sobrang brilliant ang writing nga nila dito, and I love kung paano nga nila binuo si Peter Parker and yung mga taong nakapaligid sa kanya na sa simula hanggang dulo, hindi mo mararamdamang pilit lang yung pagkakapasok ng mga bagong kasama or mga magiging kalaban niya eh. Saka syempre ang iconic din naman ni Willem Dafoe as Green Goblin, and again for its time, ang ganda ng pagkakagamit nila ng VFX or CGI eh. Ito yung beauty ng paggamit ng practical effects and totoong set na hindi sila masyadong umaasa sa puro green screen lang yung background kasi nga, mas maganda lang siyang panoorin sa big screen. I love yung pagdadisect nga nila sa karakter nga ni Spider-Man sa buong trilogy nga niya na naglilinger nga palagi sa kanya yung struggles ng work and life balance ba niya, kumbaga. Ang sa kanilang tatlo nga, si Tobey yung pinakakalmado yung pagkakaportray sa kanila, pero sobrang special nung ginawa nga niya doon sa karakter. Okay, ang top 1 ko nga, obviously, Spider-Man 2 na what an amazing story and ang ganda rin ng villain. Scene with Doc Ock sa operating room and yung doon sa train sequence, grabe! Masterpiece! Ganda ng story, the pacing, the visuals, the effects, the writing, the acting, and sobrang iconic lang talaga ng Spider-Man movie na to. No wonder na maraming pumupuri dito and it's one of the best Spider-Man movies ever made kasi wala lang, for me kasi, na-emulate and naipakita nila talaga sa movie na to kung sino at ano si Spider-Man bilang hero eh. Ayoko lang siguro sa trilogy ni Tobey, si MJ eh, kasi ano yun, ang toxic niya eh. Aside yung final sequence nga dito, yung sacrifice nga ni Doc Ock, sobrang emotional niya, and I wish I could watch this movie again for the first time. Sobrang magical lang niya and fun niyang panoorin na sana nga ganito yung ma-emulate ng mga next Marvel movies eh, na mas magkaroon ng puso yung kwento nila and mas maayos na structure naman kahit papaano. Hindi lang sila nagre-rely sa nostalgia baiting, too much CGI and VFX, and mag-explore naman sana sila ng different storytelling para hindi naman palaging predictable yung outcome ng mga movies nila. Ayun nga yung ranking ko, kung hindi kayo agree, then kayo bahala. Gawa kayo sarili niyong ranking. Yun lang. Thank you!